Okay, good morning ma'am. May contact. Ako si Lani Bicanha. Saka Master of Arts in Education student sa Ramon Magsaysay Memorial Colleges. So, ang akong purpose na mo interview ko sa imo about is ako ang research. So, ang title dahil sa akong research is Exploring Parents' Live Experiences in School Governance through the Parent-Teacher Association. So, isa ka sa akong napili nga akong participant na nagtupag sa akong mga pangutana. So, okay lang ba, ma'am? It's an honor. Thank you po. Yes, thank you po. So, okay lang ba sa inyo? Start na ka? Okay. This is my first question. What is your view of your overall experience as a parent participating in the PTA? So, can you describe a specific experience that shaped this view? My experience being a DOD, a part of the DOD of the PTA, it is very, I can say it's very successful and very memorable one because I can say that I contribute especially on the activities, particularly school activities. Okay. So, ako pakiglambigit sa pag-apil sa PTA, usa sa mahimong akong contribution po na mahimong mapalampuson ang mga activity sample, specifically kayo mga ulatong sa Parent Teachers Association din. So, napinahanglan din po ito ako pagtabang, voluntary na pag-ihok, monetary man or physical na pagtabang. So, akong paglamigit sa PTA as DOD nakahatag o maayong experience niya sa pag-appeal sa PTA organization. Thank you, ma'am. So, describe a specific experience in the PTA that strongly influenced how you see your involvement as a parent. Okay, so isa sa mga malaking masasabi ko na magandang involvement bilang PTA is since I am parent also is yung during the HRPTA Day o yung sinasabi natin General Assembly kung saan yung lahat ng mga parents at saka yung mga teachers, mga advisors, ang tipon-tipon para pag-usapan ang lahat ng mga patakaran ng school o yung mga ano ba yung counterpart ng mga parent at saka counterpart ng school para sa mga kabataan. So bilang isang magulang din, nagpapahayag ko kung ano yun yung pwedeng maitulong ko para sa ikabubuti ng ating school. Describe how time commitments in the PTA are experienced in your daily life. Can you share a situation where this felt particularly manageable or difficult? In my time as DOD for 2 years, so I cannot say na difficult o merong mga challenges talaga na may mga some challenges pero not to the point na difficult kasi we having our meeting once in every quarter to tackle all the necessary na mga dapat i-accomplish. And so far, as DOD, wala naman po ako na-experience na difficult ones na pagiging DOD po. Thank you. So describe your experiences communicating and coordinating with other PTA members or school staff. How did these interactions affect your sense of involvement? So, since we are in modern times today, through GC, group chat, so lahat ng communications, lahat ng informations ay nalalaman sa group chat. So, lahat ng mga informations makakarating talaga as sa mga
part ng mga member ng PTA. So, absolutely, pag maano namin, pag makita namin yung mga memos na informations, agad-agad nag-respond kami sa mga need namin na i-comply. And so far, ang coordination namin, lahat ng mga member is, lahat kami is, ginagawa talaga yung aming mga positions, yung mga obligasyon namin sa kanya-kanyang posisyon. So, ma'am, thank you. And then describe a time when you felt your role as a PTA member was clear or unclear. And how did that experience shape how you see your contribution? Okay, as BOD, Board of Director, isa kami sa mga nag-approve kung meron kaming mga part ng role namin is mag-approve. So kung merong mga dapat ipa-comply or yung mga memorandum, so dadaan sa amin, so magiging magiging absolute na sa school, yung tinatawag natin na memorandum pag dadaan na siya sa amin. So isa kami sa dapat na mag-approve. So bilang BOD, so ginagampanan talaga namin yung role namin para yung lahat ng mga memos ay lalabas at saka ma-implement para sa school. Thank you, ma'am. And what is it like for you to balance PTA responsibilities with your personal and family life? Can you describe a moment when this felt challenging or manageable? Well, as a parent, of course, after school, since I am teacher also, after school, so we really have our time for our family. But then, when PTA, pag magpapatawag ng mga meetings, so unahin talaga yung responsibilities natin kasi we are all product. So, nagtitake lang tayo ng kami ng life ng time management para hindi din ma-juggle yung time natin sa family. So more or less na pag meron kaming time sa school or vacant time sa school, so doon namin ini-insert yung mga meetings namin sa PTA. Thank you. Can you describe an experience where conflict or disagreement occurred in the PTA? And what emotions did you go through during and after that experience? Usually, itong mga yung mga conflict or mga disagreements na lang yun kasi we have our different opinions, especially during the PTA day at general PTA day. So, lalabas talaga yung mga suggestions, mga emotions, mga conflicts na minsan that lead us into disagreement. Pero normal lang yun bilang part ng PTA, so nandun tayo sa posisyon para to settle and to reject the opinions of others. So, para magiging successful yung activity. So, we have to be neutral in everything and iti-take yung mga opinions ng iba as positive at saka bigyan din ng mga karampatang mga need natin na actions. Okay, thank you. Can you describe a time when continuing your participation in the PTA felt difficult? And what did that experience feel like for you? Siguro yung time na it cost kasi pag mag-iulit ka, so and then you are in classroom, so kapag nakatawag ka ng meeting, so you have to go to the meeting and mag-in-charge ka ng iba doon sa classroom mo. So yun ang isa sa mga experience ko na yung maiiwan yung mga bata mo sa classroom and other will take charge kasi unahin mo talaga yung responsibility mo as PTA. Anyway, hindi naman it will lang man is once every quarter. So, hindi naman siya monthly na nagagawa.
describe an experience where you felt you made a meaningful or limited contribution to the PTA, and how did that experience affect you emotionally? Since I am grade 10 teacher, so napakalaking impact nun ang pagiging teacher, parent to my student, my learners, kasi sa grade level namin, sa grade level ko, doon lang yung mga teenage problems. So bilang parent din at the same time teacher ng mga bata na nalalaman ko or nararamdaman ko kung paano i-handle yung mga problems ng like mga teenage pregnancies, yung paano i-handle at nabibigyan ng solusyon yung mga kung sila man ay nasa ganong sitwasyon. So mabibigyan ng solusyon para hindi mag-stop yung kanilang mga pag-aaral or continuation ng kanilang education. So yun ang isa sa malaking impact sa akin bilang PTA, bilang parent at bilang teacher ng Malapatan National High School. And how did that experience affect you emotionally? Na nabubuo yung pagiging parent ko kasi yung mga student ko, they are always I treat them always that they are my children. So whatever makaharm sa kanila, nag-a-act talaga yung bilang parent ko sa classroom. So hindi sila pwede i-disregard, yung kanilang feelings kasi para ko na rin silang mga anak. So hahanapin ko talaga sila at mabibigyan solusyon ang kanilang mga damdamin. In that, kasi sa time nila, sa level nila, kailangan talaga nila ng guidance ng isang magulang. Kasi mas marami yung time nila sa school compare sa time nila sa family. So, ako bilang teacher nila, so ako yung mas may maraming time na alam kung ano yung pinagdaanan nila, ano yung mga sa loob nila. So, ako ang mas nakakaalam. So, in that case, alam ko rin kung paano i-handle yung mga feelings nila at tutulungan kung ano man yung mga posible nilang mapagdaanan sa kanilang stage. Through your PTA experiences, has your understanding of being a parent involved in school changed over time? Can you describe an experience that led to this realization? Bilang parent naman, ang involvement ko talaga sa school is malaki talaga ang yung ano ko sa school kasi lahat ng magiging successful ang isang activity ng school pag nandyan palagi yung mga parent kasi lahat ng mga activities ng school kaagapay talaga ang mga parents. So lahat ng mga possible na ginagawa sa school or gagawin sa school, binibigyan ko talaga ng time, binibigyan ko ng voluntary na mga need ng donations para ano lang yung ma-materialize lang lahat ng mga activities or kung ano man i-implement ng school. So I always involve myself. And naka-strengthen din yun sa my relations to the school kasi ang success ng school nakarely lahat talaga yun sa pag-involve ng parent kasi kung wala ang parent hindi kaya ng school na kasi yung mga bata yung mga importante sa atin. So kung hindi na active yung parents, wala na mag-monitor sa mga bata, affected din yung natin yung pag-manage natin sa mga bata. So bilang parent, so you should have natin yung time natin para sa school. Describe a moment in your PTA involvement where you discovered something about yourself as a parent, and what did you realize from that experience? Mag-set ako ng example like sa classroom ng anak ko.
of course, yung advisor, may mga times talaga na patatawag yung mga parents kasi ano talaga yun. Before mag-umpisa yung klase, yung regular na klase, patatawag talaga yung mga parents. So, unang hihingi ng advisor is yung commitment din ng mga parents na tutulungan siya bilang co-parent ng mga estudyante. So, bilang magulang, ang relasyon ko din sa advisors na para din katuwang ko sa pagpapalaki ng anak ko or sa pagtubog ng kaisipan ng anak ko sa paaralan is importante talaga yun. So, lahat ng mga meetings o lahat ng mga assemblies na ipapagawa ng advisor o ng buong school, so binibigyan ko talaga ng aking time at saka pagkakataon. At saka ang lesson ko na nalilern ko is pag maganda kasi yung relasyon ng mga parent at saka sa advisor ng mga bata, madali yung pag-transcend ng alaman sa mga bata, especially kasi nowadays sa mga bata medyo ano na yung kanilang mga behavior, hindi natin maiwasan na meron talagang hindi nakikinig sa guro. So pag maganda yung relasyon ng parent at saka ng teacher, so mas madali matugunan kung ano man, kung if ever may problema man sa bata sa loob ng classroom. Thank you for your response. When you think about your future involvement in the PTA, how do your past experiences shape how you see your role moving forward? If I will become officers in the near future in the PTA or being a parent, meron na kasi ako dalawang anak sa PTA sa elementary at saka high school. If given a chance to become part of the PTA officers or kahit hindi officers, so I still involve myself to the mga activities sa school, and lahat ng mga experiences ko leads me into a better parent at saka nagiging resilient sa lahat ng anumang mga challenges na posibleng mapagdaanan or ma-encounter. So, nagiging ano siya sa akin yun. Ang basis ko sa pagiging involvement ko sa PTA is maganda siya dahil yung mga past experience ko bilang PTA officers is somehow maganda din. Thank you, ma'am. And this is my last question. Describe an experience that helped you better understand the challenges or successes of school programs through the PTA. And what did that experience reveal to you? Isa sa kalisdanan, isa sa mga programa na challenges talaga natin ngayon sa youth education, like Brigada Eskwela. Noong una, medyo ano pa itong Brigada Eskwela sa mga parents. Mga parents usually talaga involved talaga pagdating ng Brigada Eskwela. So nowadays, siguro yung ibang parents is they are prioritizing yung especially yung mga daily needs. So hindi na yung time nila is hindi na talaga mabigay dun sa like Brigada Eskwela. And sa amin sa high school, usually talaga seldom lang yung parents talaga na nagpunta para sa Brigada Eskwela. Usually ang mga bata nila. And it's okay for us, okay lang din kasi mga malalaki na din yung mga bata namin. So instead their parents will having mga gawain ng paaralan na makatulong sa mga teachers, so sila na yung mga bata na ang nakatulong para sa kaagapay ng mga guro. And marami pang mga projects supposedly na i-implement, pero dahil may kakulangan talaga sa especially yung mga
pag sinabi natin monetary na na mga donations, so hindi kasi natin yan pwede ipilit sa mga bata kasi mga donations niya. So kung ano lang yung pwede maibigay ng mga parents na tulong, so yun lang yung pagkakasyahan ng school. So alam natin na ang mga MOEs at saka yung mga PTA natin na mga funds are not enough. So ang ginagawa talaga ng iba, like us PTA officers, naghahanap kami ng source o mga way para ma-augment yung mga necessary na mga pinakailangan pa, especially Brigada School kasi malaking mga maraming mga materials ang bibilhin kasi umpisa ng pasukan. So maraming i-renovate, maraming ang ipapagawa. So ang ginagawa, pag kulang yung fund, so hahanapan talaga ng PTA officers or mga parents at saka teachers para lang comply lahat ng mga pinakailangan para especially sa pasukan ng taon. And what did that experience reveal to you? Para sa akin, ang eye-opener ko talaga is napakahirap napakahirap mag-implement ng isang activity or isang programa kung kulang sa pundo. So, yun talaga ang perennial problem natin dito sa DepEd na pag merong mga bagong i-introduce na mga programa pero kulang sa pasilidad, kulang sa pondo, kulang sa mga mga tauhan. So, yun ang magiging obstacle, mga posibleng mga challenges na minsan nakakahadlang para sa pag-implement ng isang programa. So, hopefully yung sistema natin ngayon sa DepEd is unti-unting i-align doon sa ano ba talaga yung kailangan natin sa paaralan, ano ba talaga yung uunahin natin, at saka kailangan talaga siya punduhan para yung pag-implement ng isang programa ay mas makapadali at saka mas madaling mapunta doon sa kung sino man yung recipient na dapat mapagbigyan ng isang programa. Thank you for your response. And tapos sa mga Okay, salamat 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 kayo sa time, ma'am. Thank you kay sa imong time, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Tapos, wala yung makatag Ay, sa imo. okay. Okay, okay na. Okay. And then, nalapit pa, pirman sa imong ma'am ha. Paano yun? It's my pleasure Letter. always. Maraming salamat kayo Thank you. mga ano dito sa inyo. Pasensya na sa tulad. Sige, ikaw. Ano na lang. Great. Pangalan na niya, signature. I see. Pero kanang, hala, kuya, asa to? I-off ka na ito. Nawa ko kabaluan ni kuya.